Basahin po natin ang tanong ni George Rowley. Good morning kapatid ko. May tanong sana ako. Nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay? Impyerno o langit? O may iba pang lugar? Good morning din sa iyo kapatid. Nung sana ay mabigyan po natin ito ng paglilinaw. At bago po yun, nais ko po munang i-welcome ang bawat isa sa inyo. Lalong-lalo po doon sa mga bago, please like and subscribe to our channel. Nang sa ganun po ay lagi kang update sa bawat upload po natin. Ngayon, dito sa tanong mo, no, para makita po natin yung mga taong namatay ay mapupunta na agad ba sa impyerno o sa langit? Ano po, yan ang sinasabi po ninyo na kung saan napunta, ano? O nasaan ngayon ang mga kaluluwa? Para maintindihan po natin, ito po ipinapaliwanag sa atin sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Mismo sa salita ng Diyos. Ano po? Hindi po sa mga bagay kung kani-kanino tayo makikinig. Makikinig tayo kung ito mismo ay sinalita ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon, bigyan po natin muna ito ng intro sa ganitong pangungusap na natala sa banal na kasulatan. So basahin natin sa banal na kasulatan na may ganitong sinasabi. Basahin natin dito sa mga sulat ni Juan 5:29. At magsisilabas ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Ngayon, unawain natin itong talatang ito, no? Kung ibabase po natin dito sa inyong katanungan, nasa na ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay? So, ibig sabihin po dito sa ating binasa, balikan natin, no? Saan sila magsisilabas? So, ngayon, para maintindihan natin, saan nagmula o saan nanggaling para lumabas sila? Ngayon, para maintindihan po natin, balikan natin yung verse 28. Doon natin makikita. Huwag ninyong ipagtaka ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, at magsisilabas sa mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. So malinaw po na ang kanilang pinanggalingan ay libingan. Kung ibabase po natin ang inyong katanungan, nasa na ngayon ang kaluluwa ng mga patay? Nasa libingan. So ibig sabihin po, hindi pa sila nahatulan para pumunta ng impyerno yung gumawa ng masama. At yung gumawa ng mabuti, pupunta ng langit. So wala pa pong nagaganap na paghatol para mapunta ng impyerno at mapunta ng langit. Ito pang tanong mo, may iba pang lugar o may iba pang lugar? So hahanapin natin. Saan na nga ba ngayon ang mga kaluluwa? Anong lugar yon? So ating hahanapin sa banal na kasulatan. Bago po natin basahin yung mahahanap po natin na salita ng Diyos sa banal na kasulatan, gusto ko lang ipaunawa sa inyo itong ating pinasadahan na talata. Ibig sabihin ng libingan, merong spiritual na pagkahulugan. Ano po yung libingan? Sapagkat ang libingan po, kung literal, diyan inililibing yung mga katawang namatay. Amen po ba? So, babalik sa alabok ng lupa. Kaya mababasa natin ito mamaya. Ano po? Pinapakita ko lang sa inyo na kung saan ay may pagkaunawang espiritual yung salitang libingan. Na kung saan doon sila kukunin ng Panginoon yung mga taong namatay para buhayin muli at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan kung nakagawa ng mabuti. Kung nakagawa ng masama sa paghatol doon sa impyerno. Amen po ba? Kaya wala pang nakakarating ng impyerno o langit. So malinaw po ba? Kaya ating tutuklasin ngayon saan napunta yung kanilang kaluluwa, yung mga taong namatay. Salamat sa tanong mo, George, na kung saan ay mabigyan ng linaw ka at hindi lang ikaw, lahat na napapadaan dito sa ating channel makakaunawa. Kaya huwag kang makalimot na mag-subscribe dito. At sumuporta ka na rin. Ikalat mo ito, i-share mo ito sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, kamag-anak mo, sa mga magulang mo at mga kapatid mo. Napaka-importante nito. At bago tayo humantong sa kamatayang ito,
malalaman natin kung saan ka pupuntang lugar. Kasi dito pa lang maiintindihan natin. Kapag namatay ang tao, may destination munang lalagyan muna, may pagkakalagyan muna. At doon sa huling araw, bubuhayin muli. Yung lahat ng gumawa ng masama ay sa paghatol. Ang gumawa ng mabuti, bibigyan po ng buhay na walang hanggan. So balikan natin ang talatang yan. Napakalinaw po dito. Kaya dapat nating malaman itong talatang ito na magbibigay sa atin. At babangon sila mula sa kanilang libingan, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. So malinaw po, kapag namatay ang tao, nasa libingan. Anong libingan yon? So hindi po literal na libingan na kung saan ay inililibing yung katawan. So yung katawan naroon po, babalik sa alabok ng lupa yung ating katawan. So basahin natin muna itong sinasabi ng kasulatan dito sa Genesis chapter 2 verse 7. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagsabi. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hininga niya sa ilong ang tao nang hininghang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. So kaya pala tayo merong buhay, meron tayong kaluluwa. Yun ang ibig sabihin po, kung sakaling tayo mamamatay, nakita po ninyo, dahil nanggaling nga tayo sa lupa din tayo babalik. Ang sabi po naman ng mga ngaral dito sa 12:7. Kung magkagayoy, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang espiritu mo ay babalik sa Diyos nang siyang nagbigay nito. At ngayon, naunawaan po natin, yung ating katawan, kapag namatay, ililibing. So, ibig sabihin, malinaw po ang sinabi ng mga ngaral na babalik sa lupa. So, kailangan ibalik sa lupa. At ngayon naman, yung espiritu naman, babalik sa Diyos. Tandaan po natin, may dalawang klaseng espiritu na nanahan sa ating kaluluwa, yung mabuti at masama. Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo. Para magkaroon tayo ng tamang unawa, so yung espiritu, merong kaluluwa natin, merong masamang espiritu, may mabuting espiritu. Kaya yung mabuting espiritu, babalik sa Diyos. Sapagkat, nasa kamay ng Diyos ang bawat kaluluwa na mabubuti. Basahin natin sa 12:10. Nasa kamay niya ang buhay o hininga ng bawat nilalang pati ng mga tao. Tandaan po ninyo, nasa kamay ng Diyos ang bawat buhay. Tandaan po ninyo, kapag namatay ito, saan po pupunta? Ayan ang tanong natin, Para maintindihan natin ay ito. Itong sinasabi po sa mga kasulatan, sa mga sulat ni Samuel. Unang Samuel 2:6. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao. May kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay o kunin sila roon. Ano ba yung lugar ng mga patay? Ibig sabihin, ang iyong kaluluwa o espiritu pupunta muna doon sa lugar ng mga patay. Ano po yung lugar ng mga patay? So, babasahin natin sa isang salin. Diyan din po sa unang Samuel 2:6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Ibig sabihin, kapag ang tayo namatay po, Diyos na rin po ang Panginoon po ang bumubuhay. Pero inilalagay ng Panginoon yung mga kaluluwa o yung mga espiritong mabubuti doon sa Sheol. At siya din ang mag-aahon pagdating po ng paghuhukom. Hahatulan siya doon sa kanyang ginawang mabuti. Di ba? Bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Kung ibabase po natin dito, Ulitin po natin. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Yung po ang ating nabasa kanina dito sa unang Samuel 2:6. Nasa Sheol po yun. Yung mga kaluluwa o espiritu nila. Kaya kung babalikan po natin ito, at babangon sila mula sa kanilang libingan, yung pong libingan yun, hindi literal na libingan na kung saan ay inililibing sa lupa. Ang nakalibing lang doon yung ating katawang nabubulok. Kung ibabase po natin dito sa Ecclesiastes 12:7 o sa mga ngaral 12:7, nababalik sa lupa yung ating katawan. Amen? So ngayon, ang sabi dito, kaya yung mga kaluluwang mabubuti na sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, gumawa ng mabuti,
babangon sila at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. Pero yung taong masama, yung kaluluwang gumawa ng masama, yung kanilang espiritu, saan pupunta? Yung kanilang kaluluwa, saan pupunta? Yan naman ang ating pag-aaralan. Kasi, kung ibabase po natin sa inyong tanong, kasi dalawang lugar po yan, impyerno at langit. Nakita po ninyo? Yung mabubuti, pupunta ng langit. Yung masama, pupunta ng impyerno. So, wala pang paghatol, kaya mayroong pupuntahan. Yung mga gumawa ng mabuti, pupunta ng Sheol. Yung gumawa ng masama, pupunta ng Hades. Doon pa lang magkakaroon po ng magandang pangunawa, may kalalagyan ka muna ng mga patay na kung saan yung masama sa Hades at yung gumawa ng mabuti sa Sheol. Bakit? Para sabay-sabay silang hahatulan. Nakita po ninyo? Ngayon, yung ibang lugar, hindi po ibang lugar ang tawag doon. May lugar na paglalagyan ang mga mabubuti, may lugar ng ang taong masasama doon sa Hades. So, aalamin po natin. So, ngayon, naalaman natin yung Hades, doon pupunta yung mga taong namatay. So, malinaw po ba? Ngayon, balikan natin ito. At babangon sila mula sa kanilang libingan. Ano yung libingan? Hades o Sheol. Magkaiba po yun. Yung Hades, doon pumupunta yung gumawa ng masama para parusahan. Para pag binuhay sila, yun po yun. At bibigyan ng buhay na walang hanggan yung mga napunta sa Sheol. Hindi po sama-sama kapag namatay kasi po ito hindi nakalista. Tandaan po ninyo, hindi ito nakalista yung mga gumawa ng masama. At yung gumawa ng mabuti, yun ang nakalista. So, basahin natin ano po, para makita lang natin ang mga destination ng mga taong gumawa ng masama at gumawa ng mabuti. So, basahin po natin muna ito, no, para makita natin. Dito sa Aklat ng Pahayag 2014, at ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan, ay itatapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itatapon din doon ang kamatayan at ang Hades, ang parusang ito sa lawang apoy at ang ikalawang kamatayan. So, di ba? So, namatay siya, doon pupunta sa Hades. At yung kanilang kinalalagyan at sa paghatol, para ipakita yung kanilang ginawang kasalanan, may ikalawang kamatayan pang tinatawag na lawang apoy. At yun ang parusa doon nga sa impyerno. Amen po. Kung ibabase po natin sa inyong tanong, hindi pa ho pumupunta ng impyerno yung mga masasama na gumawa ng kasamaan, yung hindi sumusunod sa Diyos. At yung gumawa ng mabuti, sumusunod sa paraan at utos ng Diyos, hindi pa napunta ng langit. Kasi gusto ng Diyos, sabay-sabay pupunta ng langit at sabay-sabay din pupunta ng impyerno yung mga gumagawa ng masama. Yung gumagawa ng mabuti, pupunta ng langit. So ito, para malaman ninyo, saan yung gustong pumunta? Madali lang. Kung gusto niyo pumunta ng impyerno, gumawa kayo ng masama. At doon, parusa. Ibig sabihin, maghihirap ang inyong kaluluwa. Kung gusto niyo gumawa ng kasamaan. Pero kung gusto niyo gumawa ng mabuti, mapupunta kayo ng langit. Ano ba ang langit? Kapahingahan ng iyong kaluluwa. Hindi kaparusahan yun. Kapahingahan po. Kaya kung gusto mo na magkaroon ng kapahingahan doon sa langit, anong gagawin? Gagawa ka ng mabuti. So yun lang po. Dalawang bagay ang pwede mong pagpilian. No? Mamimili ka doon na isa kung anong gusto mong puntahan. Kahirapan o kapahingahan. Di ba? Parusa ng Diyos o pagpapala ng Diyos. Yun lang po. May dalawang choices diyan na dapat pumili ka lang ng isa. No? Kaya pinapakita sa atin ito, hindi maraming pagpili. Kaya lang, ang tanong ninyo, saan napupunta ang mga kaluluwa kapag namatay? Doon po. Ang una, sa Sheol. Yung mga gumawa ng mabuti. Kasi wala pang paghatol. Kaya doon muna ilalagay ang mga mabubuting namatay. At yung mga namatay na masama, ilalagay doon sa Hades. So, alamin po natin kung naroon nga. So, balikan po natin itong talatang ito. Balikan natin itong unang Samuel 2:6. Ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So, ibig sabihin,
Ang Diyos po ang nag-segregate ng mga mabubuti at ng mga masasama. Yung mabubuti, kapag namatay ang tao, ibababa sa Sheol. Tapos, pagbubuhayin muli, ihaahon sila doon sa Sheol. So, hindi nakasama diyan yung mga masasama. Nakita po ninyo? So, alamin naman natin yung mga masasama. Saan ilalagay? So, nakita natin dito, yung mabubuti, pumupunta sa Sheol kapag sila'y namatay. So, alamin naman natin yung mga masasamang namatay. Saan pupunta? Di ba't alamin natin kung Hades nga po? Ano ho? Ngayon po, unawain muna natin itong sulat ni Mateo 11:23 para magkaroon lang tayo ng idea doon sa mga taong masasama. Para malaman natin saan pupunta. Sa Sheol din ba o sa Hades? Dalawang lugar ko din po ang pupuntahan kasi nakasegregate, nakaseparate yung mabuti at masama. So alamin po natin dito sa Mateo 11:23. At ikaw, Kapernaum, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibababa ka hanggang sa Hades, sapagkat kung saan sa Sodoma ginawa ang mga makapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. So unawain po natin, ano po? Ang sabi dito, ikaw Kapernaum. Ano ba yung Kapernaum? Ito ba yung lugar? Ano na kung saan, ang sabi dito, itataas ka ba hanggang sa langit? Ibig sabihin, makakapasok ba yun ng langit? Kung itataas ba yun? Sino ba yung Kapernaum na yun? Ang sabi dito, ibababa ka hanggang sa Hades. Sinong tinutukoy na yun? Ito po yung mga taong masasama. Ilalagay sa lugar ng Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kapangyarihang gawa na ginawa sa iyo, nanatili sana iyon hanggang sa araw na ito. Ano po ang ginawa sa Sodom at Gomora? Di ba't ginunaw ng Diyos? Tinupok sa pamagitan ng apoy? Kasi po yung lugar ng Sodoma at Gomora gumagawa ng kasamaan. Yan. Yan po, nakalagay po dyan. Ibababa ka hanggang sa Hades. Ibig sabihin, may lugar ang mga patay na masasama. Hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Kaya nga ba nalilito, iisa raw yung kahulugan ng Hades at Sheol. Ito po yung napag-aralan natin. Siguro, nakalipas na po ng ilang buwan at may nagtanong po ulit. So dito lumilinaw po talaga. So balikan po ninyo yung mga na-upload po natin para maintindihan po ninyo. No? Kasi hindi naman po tayo nagtuturo ng wala sa kasulatan. So alamin pa natin, balik tayo. Kasi po ako'y naaawa lang po doon sa mga taong nakinig na, akala nga na pinatamaan sila, nasaktan sila sa mga aral-turo at hindi nila matanggap, nag-unsubscribe. Paano ka pa makakapakinig ng mga aral at turo ng Diyos sapagkat mabuti yun? Tinutuwid ka lang. Akala mo ba doon sa pagtutuwid ng Panginoon ay hindi mo natatanggapin? Mabuti, meron po tayong ganitong channel na kung saan ay maahatid yung mabubuting balita. Ang papakinggan lang ninyo, yung mga bagay na gusto lang ninyo, ay wala na tayong magagawa. Ang pakinggan ninyo, yung ba'y sinabi ng salita ng Diyos? Utos ba yan ng Diyos o hindi? Kaya dito sa mga tanong po ninyo, lagi po tayo nagpapalinaw. Kaya nga ang tanong po ng ating kapatid dito sa pananampalataya, na kapatid na George, sabi po niya, good morning kapatid ko. May tanong sana ako, nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay? So, mga kaluluwang mga namatay, kung gumawa ng masama, pupunta ng Hades. Ang mga namatay na mabuti, pupunta doon sa lugar ng Sheol. At doon sila iaahon uli para tanggapin nila yung hatol ng Diyos na bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. At yung mga gumawa ng masama, ibabangon din sila pero kaparusahan na. Sila pupunta doon sa impyerno. Kaya wala pong tao pa sa impyerno, wala pang tao sa langit dahil wala pa yung paghatol. At yung huling araw ng paghuhukom, doon bubuhay muli. Yung lugar na tinatanong pa ng ating kapatid, saan pumupunta yung mga kaluluwa? Yung mabubuti sa Sheol. Yung patay na namatay dahil sa kanilang kasama ang ginawa, pupunta ng Hades. So, malinaw po ba yun? Ngayon, ipagpatuloy pa natin ito. Ngayon, ilinaw pa natin dito sa mga sulat ni Lucas 16:23. At mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, tingnan po ninyo, yung Hades, doon pala nagdurusa na yung mga kaluluwa nila.
ng mga taong gumawa ng masama, hindi sumunod sa Diyos. Para makita po natin sa paraang espiritual na pagkaunawa, ito yon. Muli natin basahin. At mula sa hadis ng kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Ngayon po, para maintindihan natin, balik muna tayo sa 22. Basahin din natin ito. At nangyari, namatay ang pulubi. Sino ba yung pulubi? Si Lazaro. Sa buong buhay niya, gumagawa siya ng mabuti, hindi siya gumagawa ng masama. Nagtitiis siya sa kanyang kahirapan. Samantalang yung mayaman, ano nangyari? At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Nakita po ninyo? So parehas silang namatay. Ibig sabihin, namatay yung mayaman, namatay din yung pulubi. Yung pulubi, nasa kandungan ni Abraham. Ibig sabihin po, yun na nga yung Sheol. Yung namatay naman pong mayaman na hindi gumawa ng mabuti, inilibing din. Saan napunta? Doon sa Hades yung napunta. Di ba? Kung itutuloy po natin sa verse 23, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan. Nakita po ninyo? Yun po ang ibig sabihin diyan. Nakasegregate agad kapag namatay ang tao, meron munang kalalagyang lugar. Hades at Sheol. Ngayon, bigyan po natin ito ng paglilinaw na po. Itong Lucas 16:23. Pansinin niyo may gano. Kung kayo nakakaunawa sa parang espiritual, maiintindihan niyo ito. Tingnan niyo ha. Mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya. Sino po yung napunta sa Hades na nagdurusa? Di ba't ito yung mayaman? Nakita po nyo? At nakita nitong si rich man, si Abraham, nakasama si Lazarus. Pag sinabing kandungan, doon sa lugar ng Sheol po yun. Para lang makuha natin sa diwa nating napakakitid na hindi kaya nating abutin yung mga bagay na nilalaman ng kasulatan. So nililino po natin na mayroong segregation na naganap. Mayroong separate. May lugar ang Hades at may lugar ang Sheol. Tingnan po ninyo. Nung namatay si Abraham, saan napunta? Yan nga po yung Sheol. Kaya nung namatay si Lazarus, na kung saan ay nagtiis ng habang siya'y nabubuhay sa kanyang kahirapan, hindi siya napunta ng Hades kundi doon sa lugar ni Abraham. Yun na nga yung Sheol. At itong Hades ay lugar ng pinagdurusahan, paghihirap po yan. Diyan napunta yung mayaman. So malinaw po ba? So magkaiba ang Sheol, magkaiba yung Hades. Segregation, ibig sabihin, hinihiwalay yung mga taong hindi sumusunod sa paraan at utos ng Diyos. Itong taong masama at makasalanan napunta sa Hades. Nakita nyo ba? Si Abraham ba gumawa ng mabuti? Amen. Sumunod ba si Abraham sa mga pamaran at utos ng Diyos? Amen. Nasa langit na ba si Abraham? Wala pa, hindi pa nahatulan. Anong lugar ang kanyang pinuntahan? Yan na nga po yung Sheol. Kung ibabase po natin dito sa kasulatan na ating binasa sa unang Samuel 2:6, ang sabi dito, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Nakita po ninyo? Binawasan nga po ang buhay ng tao. Dati naabot ng 900 plus. Pababa ng pababa. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, ang Diyos ang pumapatay. Ibig sabihin, pinapaiksi ang buhay ng tao. Kaya ang tao ngayon pwede mabuhay ng 70, 80 hanggang 100 na lang. Kung milalampas pa doon, ay bonus na lang yun. Pero hindi na ganong dating lakas mo. Baka bedridden ka na. Nakita po ninyo? Ibig sabihin, pumapatay. Pero bubuhayin kang uli. At pagka ikaw'y namatay, kung ikaw ay mabuting tao, sumusunod ka sa paraan at utos ng Diyos, sa Sheol ka pupunta, doon ka bababa. At pagdating ng paghuhom, iahaong ka uli, katulad ni Abraham, na kung saan dyan napapunta, at ni Lazarus. Kung babalikan po natin ito, nasa Sheol po si Abraham at si Lazarus. Ang unawa ng iba din, nasa langit na daw.
Paano yung paghuhukom ng ating Panginoong Jesucristo? Lahat ay huhukuman. May paghuhukom bang naganap na? Wala pa po. 'Di ba? Hindi pa nahuhukuman yung mga buhay ngayon. 'Di ba? Ibig sabihin, makakaranas ng kamatayan pa yun kasi hindi pa tapos yung timeline o plano ng Diyos sa mundo. May katapusan ang mundo po. Kaya tayo pinaghahanda para makatiyak tayo na hindi tayo maparusahan. Kaya makinig kayo dito sa ating channel. Kung kayo may mga tanong, ilagay lang po ninyo, ating kukunin sa kasulatan yung tamang sagot para makaunawa kayo. Kaya naman po, sa ating channel, huwag naman po kayo makalimot na mag-like at mag-subscribe. Ito ay pinagpapagura natin, pinagpupuyatan natin para lang po masagot ang inyong mga katanungan. Amen po ba? Kaya napaka-importante na tayo po ay nakasubscribe sa channel ito para lagi kang update sa bawat pag-aaral po natin. Ano po? O balik tayo. So malino po ba? Yung Hades, ito ay lugar ng mga taong hindi marunong sumunod sa pamaran at utos ng Diyos. Ika nga ay nagpasasa na laang sa mundong ibabaw nito. Nagpadala sa tukso ni Satanas. Di ba? Nagpayaman sa kayamanan ng mundong ito. Dapat tayo ay magpayaman sa mabubuting gawa. Amen? Gumawa tayo ng mga bagay na mabubuting gawain para sa Diyos. Yun ang ikaliligtas mo. Dahil sinusunod natin yung pamaran at utos ng Diyos. Kaya si Abraham at si Lazarus, kahit patay na sila, nasa lugar naman sila ng Sheol. At pagdating ng panahon, ibabangon muli sila ng Panginoon. Ang sabi po dito sa unang Samuel 2:6. Diba? Siya po ang nagbaba doon. Kasi mauubos ang life natin, yung lifespan natin, hanggang doon lang eh. Pero doon sa panahon na ginugol mo sa ibabaw ng lupa, gumawa ka ng mabuti, at least kung mamatay ka man, nasa Sheol ka. Hindi paghihirap yan. Kaya si Lazarus at si Abraham, wala sa paghihirap. Samantalang yung nagpasasa, yung mayamang tao, hindi niya inalam yung kalooban ng Diyos na gumawa ng mabuti, kasi dapat gumawa niya ng mabuti. Tinulungan niya si Lazarus. Di ba't anong nangyari kay Lazarus ay nag-aabang na lang siya ng malalaglag na mumu sa hapagkainan nung kanyang pinuntahang mayamang lalaki. Nakita po niyo yung kwentong yun, yun po'y talinghaga na maintindihan natin kung tayo ay hindi marunong gumawa ng mabuti, iyan ang kahantungan. Matutulad tayo doon sa mayamang lalaki. Ano ha? Base dito sa 16:23 ng Lucas. Yan po, napunta sa pagdurusa doon sa Hades. Nakita po ninyo? At iyan, may ugnayan din sa future na kung saan yung pagdurusang yun, impyerno din ang pupuntahan din yan. Yun ang ikalawang kamatayan na hindi nakalista. At yung nakalista, yung sina Abraham, sina Lazarus, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan sa pagkabuhay na muli. Yan po yung nakalista. Yung mga tao. Kaya naka-segregate yung pati yung aklat. May aklat na nakalista sa buhay na walang hanggan. Nakalista po doon sa aklat ng buhay. At yung hindi nakalista sa aklat ng buhay, yun po yung isa pang aklat na doon naman nakalista yung hindi isinama na mabibigyan ng buhay na walang hanggan. So malinaw po ba? Kaya doon sa tanong ninyo, ano po, babalikan natin, kaibigan o kapatid na George. Wala pa po sa impyerno, wala pa po sa langit, kundi meron pang ginagawa ang Diyos, dun muna ililalagay sa Hades yung mga taong masama. May pagdurusa na doon. Kung mababasa natin sa Lucas, yung Hades, lugar ng pagdurusa. Kaya yung mga masasama, nagdurusa na doon, naghihirap. Nakita po ninyo? At yung mga gumawa ng mabuti, naroon sa piling ni Abraham, sa Sheol, na kung saan ay binibigyan pa ng panahon sila ay makapagpahinga doon. Di ba? Hindi sila doon nagdurusa. Kaya iba ang lugar ng Sheol, iba ang lugar ng Hades. Ang Hades, nararanasan ng mga masasamang taong ito, mga hindi marunong sumunod, hindi mga mananampalataya, hindi sumasampalataya sa Ama at hindi sumasampalataya sa Anak. Kaya naroon sila sa Hades. Hindi sila marunong sumunod sa paraan at utos ng Diyos. At ito naman gumagawa ng kabutihan, marunong sumunod sa utos ng Diyos,
Mamatay man sila, pupunta sila ng Sheol. Amen po ba? Kapag bubuhayin muli, kung babalikan po natin yung ating unang talata na binasa sa Juan 5:29, at babangon sila sa kanilang libingan. So, nakalibing parihas. So, babangon sila. Bubuhay muli. At yung mga namatay na mabuti, na punta doon sa Sheol at iaahon sila. Di ba? Iaahon doon sa Sheol ng Panginoon at bibigyan sila ng buhay na walang hanggan. So, malinaw po. Ito, para maintindihan po natin, no? Sa unang Samuel 2:6, balikan natin ito. Para maintindihan natin na kung saan para buhay muli yung mga namatay. Ano? Sabi dito, may kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao, may kapangyarihan siyang ilagay sila sa lugar ng mga patay at kunin sila roon. Sa isang salin ay ganito naman, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay, siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So malinaw po na iaahon yung mga taong mabubuti na doon na punta sa Sheol. Ang Panginoon din po ang mag-aahon doon. Malinaw po? Kaya mayroong paglalagyan kapag namatay ka, gumawa ka ng mabuti, nakaseparate ka doon sa mga gumawa ng masama. Hindi magkakasama sa isang lugar. Ano po? Para pag binuhay na muli, ang mga tao, yan po, nakalagay diyan, babangon sila mula sa kanilang libingan. Anong pinaglibingan nila? Doon sa Sheol, yung mabubuting tao. Hades, yung masasamang tao. Kapag binuhay na muli, yan, yung gumawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Malinaw po. Kaya gumawa po na kayo ng mabuti. Ano po? At ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. Yan po, may hatol na po pag binuhay na po muli sila. No? Sapagkat ito po ang sabi ng salita ng Diyos, haharap tayo sa hukuman ni Kristo. Kaya wala pong ligtas ang bawat isa sa atin. Basahin natin. Dito po sa 2 Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo. Lahat. Masama ka man, mabuti ka man. Makasalanan ka man o ikaw ay banal. Haharap lahat tayo sa kahatulan ni Kristo. Anong sabi po dito? Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Anong ginawa mo? Masama? Yeah, may kabayaran ka. Ikaw ay gumawa ng mabuti. Ano ang kabayaran natin? Di ba? O ito po, ang sabi dito, ulitin natin, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Kaya kung gumawa ka ng mabuti, anong kabayaran sa iyo? Buhay na walang hanggan. Kung gumawa ka ng masama, anong kabayaran mo? Kahatulan sa parusa ng Diyos, dun nga po sa impyerno ng kahirapan. O di ba? Naintindihan natin ngayon. Kaya yung iba hindi pa natatakot na patuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan. Patuloy na nagpapadala sa kasamaan ng mundong ito. Ang gusto nga ng Diyos, lumayo tayo sa kasamaang mundong ito. Amen po. Kaya nga po ang pagrelihiyon, may tatlong bagay. Kabanalan, kabutihan, at kalinisan. Yung kabanalan, ibig sabihin, aalamin mo yung mga pamaran at utos ng Diyos, susundin mo. At tapos, yung pangalawang kay gagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. At yung pangatlo, kalinisan, lalayo ka na sa kasamaan ng mundong ito. Malinaw po ba? Di ba't lagi natin itong pinag-aaralan, yung salitang relihiyon? Yun po yun, hindi ito grupo o iglesia o mga kalipunan ng mananampalataya na kung saan ay nagsasama-sama sila na tinatawag na sekta. Hindi po ganun. Ipamumuhay mo yung salitang relihiyon. Di ba't basahin natin ito? Santiago 1:27 para malinaw po sa lahat. Ano po? Ang dalisay na reliyon at walang tungi sa harapan ng ating Diyos sa tama ay ito, ang dalawin ang mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan, at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanlibutan. Pag sinabi pong dalisay na reliyon, ito po yung pagbabanal. Dalisay, ibig sabihin, sumusunod ka sa pamaran at utos ng Diyos kaya ay nagbabanal. Tapos, kapag ikaw ay nakasunod sa pamaran at utos ng Diyos, siyempre, may kasunod yan, may gawang mabuti. Yan po. Kaya yung iba nagtuturo, hindi na raw kailangan ang paggawa ng mabuti. Dahil ginawa na ni Kristo. Si Kristo nga yung dapat nating tularan na gumawa ng mabuti. At ang pangatlo po,
at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng salibutan. Ibig sabihin, hindi ka papadala ng mga gawang makasanlibutan para hindi ka makagawa ng kasalanan. Kasi kung madudungisan ka pagdating ng Panginoon, naroon ka sa kasalanan, ay sayang lang ang iyong pinagpagurang pagbabanal. Ay hindi mo nagawa itong tatlong bagay na ito, yung pagbabanal. Gumagawa ka nga ng kabanalan. Sa harapan ng Diyos, sinusunod mo ang kanyang mga utos, tapos gumagawa ka ng mabuti. Pero, papanong nadungisan? Aba, ibig sabihin, bumalik ka ulit sa dati mong gawang masama. Yan po ay hindi rin ka makakapasok sa karya ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos, panatilihin natin ang sarili na hindi nadungisan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos na kung saan sa pagdating ni Kristo, hindi nadumihan ang ating pagkatao. Basahin po natin, no? Ito po para maintindihan natin, ano, dito sa mga sulat naman ni Apostol Pablo, basahin natin, unang Tesalonica 5:23. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. So basahin din natin sa isang salin. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Yan po yun eh. Kaya kung ang kabanalan mo ay hindi kompleto, dapat ba kompleto? Yes. I-complete po natin yung requirements na hinihingi ng Diyos para tayo ay makapasok ng karya ng Diyos. Amen? Pero dito sa ating katanungan, nagbigay linaw lang po tayo, no? So, recap po tayo ngayon. Ngayon, balikan po natin ang tanong ni George. Nasaan ngayon ang mga kaluluwa ng mga patay? Kung ang mga patay nito, kung ikay gumawa ng masama, pupunta ng Hades. Amen? Kung ikaw naman ay namatay, sa paggawa mo ng mabuti, pupunta ka ng Sheol. At pag huhukom ng Diyos, haharap tayo sa hukuman ni Kristo, bubuhayin muli, ibabangon. Di ba? Kung ibabangon ka, kung gumawa ka ng masama, balikan natin itong Juan 5:29. Ibig sabihin po, pag ibabangon, lahat ibabangon. Mabuti man o masama, yung mabubuting tao o masasamang tao, may kalalagyan. Bibigyan ng buhay na walang hanggan yung gumawa ng mabuti at yung gumawa ng masama, parurusahan. So malinaw po sa inyong katanungan, may lugar po silang pupuntahan. Wala pa sa langit, wala pa sa impyerno, kundi pupunta ng impyerno pa lang kapag hinatulan na. Amen po ba? Ibig sabihin yung lugar na pupuntahan ng mga namatay, kung gumawa ng masama, sa Hades. At gumawa ng mabuti, yung gumawa ng mabuti ay sa Sheol. At doon sila uli ibabangon o iaahon ng Panginoon para bigyan sila ng buhay na wala hanggan. So salamat po George sa inyong tanong. Sana po'y nakaunawa po kayo. Ano ha? Kaya kung kayo po'y nakaunawa sa ating channel, huwag naman makalimot na mag-like at mag-subscribe sa channel ito. At patuloy mo ring i-click yung ring bell button para lagi kang update sa ating mga pag-aaral. Hanggang dito na lang po muli ang ating pag-aaral. Muli nating ibalik sa Diyos Ama ang papuri, pasasalamat at pagsamba at pagdakila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat at maging sa kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli. Amen.